dadating ito sa puntong paa-apirin din Opo. para mag-attend ng investigation Opo. or ng hearing, which to our mind is part of the trial na dapat doon Sa mangyari Senado. sa Senado. Yun nga eh. Oo. So, Anyway, so Supreme Court na yan. kunyari may mag-file ng panibagong impeachment complaint, sabihin na natin ulit no sa kay VP Sara. Kailangan maipatupad na hindi na to yung parang sinasabi, 'di ba, pag may mga tama na yung boto, okay na lahat. Parang ang mangyayari kailangan pa niyang mag-appear, ganun po ba? Tapos may parang normal courts na, hindi Parang na trial nga, kaya magsisimula oo, ka. parang ganun may trial na. So, kaya ba sinasabi na parang may overreach kasi 'di ba nawala yung discretion po ng Senado at saka ng Kamara? Perhaps that's the mindset of the Senate President and the rest of the people who subscribe to his opinion. No? Sabi ko nga, even myself, prior to this, Yes, this apo. decision, ganun din ang aking pananaw. But as an officer of the court, as a lawyer, Susundin, oo. ngayong may Apo. finality na ang decision ng Supreme Court, I think those discussions are water under the bridge. Okay. We have to move on. We have to follow the decision of the Supreme Court. Speaking of moving on, paano ito makaka-apekto, Congresswoman, sa impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi lumabas na yung desisyon ng Supreme Court. Ito na yung prosesong bago, Bago no? na. So anong epekto nito kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment case? For me, Igan, wala. Kasi yung decision ng Supreme Court, that pertains to the second mode of filing an impeachment complaint, no? Opo, yung It express was lane. supported by at least one-third. Opo. Ito kay Presidente, iba to. Okay. The complainant is a private individual endorsed by a House member. Okay. So even in the existing rule na hindi naman naging subject matter din ng decision, Opo. ibig sabihin as is siya, mandatory talaga dito na dadaan sa Justice Committee. Ayun. No? So, balikan natin yung question nyo kanina. Paano kung magkaroon ng subsequent or second impeachment complaint against the Vice President? Apo. How will the decision affect Apo. the second impeachment complaint? My answer will be this. It depends. If it will be filed under the first mode, we follow the same process as the process of the President that we are doing right now, no? But if they will be filing it under the second mode, yung may one-third na, we follow the decision of the Supreme Court. Okay. So dapat pala amyandahan yung saligang batas, alisin na yung second mode. Di ba, ma'am? I don't know, Iga. Andun eh. Andun siya eh, one-third vote eh. Oo. Andun siya. Correct. Mm-mm. Correct. And to the minds of many Filipinos ay talagang nagkaroon ng substantial change dun sa process, no? Mhm. And Para even, naamyendahan. I heard the interview of some of the members of the Constitutional Commission. Si retired Justice Escuna, he even went to the point saying na the House has the option not to follow. Ganun ba? Kasi nasa konstitusyon, ganun ba? Yeah. So Ganun parang yun eh, no? magkakaroon tayong constitutional crisis doon sa mga power That ng... is the point. That is the point. We have to preserve our institutions, no? After all, it has been a long time and a great principle na pagdating sa interpretation ng batas, it is the Supreme Court, which is the final arbiter. Pero ang sinasabi rin naman, ma'am, ng mga past interviewees namin, ano, na mga eksperto rin, meron naman daw sa history na mismong ang Supreme Court ang nagko-correct sa kanilang sarili. And if I may borrow the words po again of SP Soto, sabi niya, it will take decades of retirements to correct this misinterpretation. But they can do that. Tama ho ba? Yung mismong Supreme Court. That is correct. Oo nga. That is Supreme Court, correct. pwede nilang i-correct sarili nila. Pero kung may nakita silang, kung may nangahas. Their decisions change, Yes, no? Kaya lang, kahit hindi nakalagay, ganun ka-soon. kahit nakalagay It will with take a long time. Oo nga, kahit nakalagay with finality Kahit pa po. daw. Yes. Okay. Because our jurisprudence evolves. The same way that our laws evolves. So- and it must be flexible also to the changing time. Opo, kasi dito pananagutan ng usapin eh. Yes, Parang accountability. binuksan mong managot sila at pahirapan sila na yung accountability. You are correct, Igan. Diba? No? Oo. Yung extraordinary process of impeachment, which is
commonly practiced under the second mode, di ba? Opo. As far as I can recall, marami sa natapos na impeachment process sa ating bansa was filed under the second mode. Opo. Will no longer be possible this time. Pero siguro- Opo. Kasi ang proseso natin sa first at sa second, because of that decision, parang halos hindi na nag-iiba. Pero baka nakita rin ng Supreme Court, ma'am, sa mga nagdaang impeachment process, numbers game. Kung kaalyado mo Nagagamit ang sa Pangulo, politika. hindi susulong yan. Pag hindi mo naging kaalyado, may bilang. Baka yun din ang nasisilip. Naging mas political yung process kaysa accountability. Well, that is one consideration, no? Opo. Pero siguro ang mas malalim na issue is whether or not they amend the Constitution because of that decision. No? Opo. But then again, we have the highest regard and respect to the Honorable Supreme Court. They are the final arbiter of all the controversies pertaining to our laws. Sana napatawag pala yung mga framers ng konstitusyon para mas... Opo. Pero in all fairness, dun sa mga framers ng Constitution, Constitutional Commission, the one who drafted the 1987 Constitution, I was listening during the time with Attorney Christian Monsod, former Justice Secretary Ascuna, Attorney Sarmiento, retired Justice Carpio. Opo. Pare-pareha sila ng sinasabi. Constitutional yung articles of impeachment ni VP. Opo. Alright. Okay, tignan Yun, natin. tingnan natin. Let's move on. Tama si Congresswoman. Salamat po sa pagkakataon Thank you magpaliwanag. po. Ay, ano na po yung schedule nung kay Pangulong Bongbong Marcos? February 2, that's a Monday, Monday. 10 o'clock in the morning. That will be our initial hearing for the impeachment complaints against the President. Kailangan na hubang ipatawag ang Pangulo? Kasi may sakit pa, hindi ba? Pwede bang... We have 5 steps in the Justice Committee, Connie, no? Okay. One is the determination in form. Second is determination in substance. Third is determination of sufficient basis of impeachment complaint. 4 is hearing proper. Dito pa lang sa number 4 tayo magpapatawag ng complainants, witnesses, and even the I see. respondent. Matagal And then talaga pa. after the hearing, our step 5, determination of whether or not there is probable cause that support the impeachment complaint. Ayun. Unprecedented to. Hinay na sila ngayon, hindi na agad-agad. Hindi na forthwith. For the understanding of our beloved countrymen, Opo. yung pong proseso sa Justice Committee is similar to a preliminary investigation Opo. in the prosecutor's office. Okay. Parang ganon, no? Opo, The opo. trial will happen in the Senate. I Opo. see. At pwede talaga magsabay, no? Yung ating dalawang pinakamataas na Oo. Kaya pa sa schedule nyo? Kaya pa. Sa Sabi komite? ni Representative, kagayanin. Kakayanin natin because this is a constitutional mandate. Ayun We cannot nga. say no to this. Opo. Congresswoman, thank you so Thank much. you Ingat po po. kayo. Thank you. Maraming salamat, Connie and Igan. Magandang tanghali po sa lahat ng televiewers. Thank you po. Representative Gerbil Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice. Reaksyon po at ginagalang niya itong desisyon ng Supreme Court. At abangan natin February 2 sa Super Radio DCWB. Maga pa lang ha. Ang unang araw ng pagdinig sa impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang mas humirap ngayon magpa-impeach. Nawala lang yung second mode. Yung pag nakuha mo yung malaking bilang, 1/3 na miyembro ng Kamara, agad-agad matatransmit na sa Senado. Oo, Ngayon kaya nawala yun. Kailangan nawala bigyan yun. ng pagkakataon ng inaakusahan na maidepensa ang sarili niya sa Kamara pa lang. Nakalagay sa Supreme Constitution natin, ang trial kasi Senado eh. Oo nga. Pero eto nga, binaliwanag niya, magiging parang preliminary sa Kamara. Ayun na nga. Naku, ang gulo-gulo na. Lalong hindi na naintindihan. Hindi, lalong ang masasabi natin, hindi na, kunyari, galit ka sa Pangulo. Hindi na siya magiging politicized. Sampa kayo ng sampa ng impeachment. Oo. Hindi na siya yung agad-agad, maybe, di ba Parang sabi nga, sinasabi- numbers game eh. At saka ngayon, parang regular na parang may due process. Hindi na to political ang magiging Parang takbo ng impeachment. Kaya naging lang, special court ang Kamara at ang Senado. Oo. yun nga lang, meron talagang Pero question. dapat natin wag kalimutan na kung abusado ang leader mo, hindi ba? Dapat mas mabilis ito na yung nga proseso na panagutin natin sila. Accountability. Accountability. Hindi yung luluwagan mo at
walang magawa ang taong bayan Mag-aantay. para panagutin yung abuso. Kita mo na Parang- nagnanakaw na eh. Hindi, tsaka yun na Nakita nga mo nang kinukuha na yung kaban ng bayan. lahat ng constitutional framers, ang sinasabi nila talagang merong dapat na Iba yung pag ang impeachment talagang nasa ano yan poder ng Oo nga, pag ikaw Kamara ang at gumawa, Senado. Pag ikaw ang gumawa ng konstitusyon, alam mo Alam bakit mo. nilagay mo yung provision na yun. Mm. Dahil ganyan, dahil ganito. Palagay ko marami ngayon magsasabi ulit na kailangan may baguhin muli sa ating konstitusyon. Hindi, kung ayaw nga ng... Kasi ang mga member ng Supreme Court, impeachable officer din yan. Sila, o nga, o Diba? sila. Actually, yung ponente niyan, si Supreme Court Justice Leonen, minsan nang nasampa ng impeachment. Oo, tama. Kaya makikita mo yung parameters doon, parang hinigpitan po talaga para hindi ito maabuso. Alas 9:26, one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan.
1, walang personalan. Metro Manila Hotline! Alas 9:33 na mga kapuso. Yes, may pampadagdag traffic tayo. Ay, Eto, naku. turn Ano back, yan? steel box, Oo. girder Oh. ng MRT-7 ilalagay sa North EDSA hanggang West Avenue sa Quezon City sa Pebrero. At ito, temporary road closure ipatutupad Yun sa ang traffic. Oh. West Avenue ba yan? Mark Makalalad, sige, bigay mo ang detalye para makabuo kami ng bagong ruta. Oo nga. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglalagay ng MRT-7 turn back steel box girder start EDSA hanggang West Avenue sa Pebrero. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, ang turn back steel box girder ay isang istruktura na malaga para sa tuloy-tuloy at maayos na operasyon ng MRT-7. Ang pangunahing gamit nito para makapag-reverse o makapagpalit ng direksyon sa dulo ng linya sa North Triangle Common Station. Samantala, inanunsyo ng MMDA ang partial road closure sa gagawing proyekto. Epektibo February 1 hanggang May 19, 2026. Mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Sarado ang bahagi ng North EDSA sa pagitan ng Landmark Trinome at Unified Grand Common Station. Sarado rin ang bahagi ng West Avenue Corner EDSA. Samantala, igan magkakaroon naman ng 24/7 na lane closure na kakaanunsyo lang dito. 2 lane ng EDSA, Balintawak hanggang Cubao mula February 15 hanggang May 18 at Cubao hanggang Balintawak mula February 1 hanggang May 8 habang nagkakaroon ng installation of tower support para dito sa MRT-7. Kaugnay ito, maglalagay naman ng mga signage ang MMDA at magpapakalat din ng sapat na bilang ng enforcers para umalalay sa daloy ng trapiko. Damatid ang MRT-7 ay isang 22-kilometer elevated railway na magkukonekta sa Metro Manila at Bulacan. Target ito maging fully operational sa second quarter ng 2027. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DCWB na pagtotoo. Maraming salamat, Mark. Philippine Coast Guard. 9:34, sabay pa. Wire. Ulit, sa pa. Salamat, Mark. Philippine Coast Guard nagpadala ng barko at nagsagawa ng libreng sakay para sa mga pasahero na biyaheng Basilan, Zamboanga. 'Di ba kasi nga nakasuspende, 'di ba, yung fleet. Sige, ano na natin Yung kay Roro Christian. na lumubog. Oo. Christian Manyo sa iba pang detalye. Dineploy na ng Philippine Coast Guard ang kanilang MRRV 4401 o BRP to Bataha para magsagawa ng libreng sakay sa mga pasahero na biyaheng Isabela City, Basilan patungo ng Zamboanga City at pabalik. Ayon sa PCG, ito ay alinsunod sa kautusan ng Department of Transportation para sa augmentation sa kulang na biyahe sa nasabing ruta matapos kang suspindihin ang operasyon ng isang shipping line na nasangkot sa aksidente sa karagatan. Ayon sa PCG, prioridad sa libreng sakay ang mga senior citizen, person with disability, buntis at mga kabataan. Ang libreng sakay ay umarangkada simula kahapon at nagpapatuloy hanggang kinakailangan. Sa datos ng PCG, 81 pasahero ang naserbisyohan ng libreng sakay kahapon habang 71 pasahero naman ang napasakay ngayong Biyernes ng umaga. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Thank you, Christian Manyo. Dadagdagan pa yung bilang. At yung bilang ng mga nawawala, abay sobra-sobra sa bilang ng Philippine Coast Guard. Oo, kasi daw may mga kamag-anak pa rin na nag-aabang at sinasabing wala din yata sa manifesto. Wala sa manifesto. Yung kanilang mga kaanak, pero dapat hanapin pa rin. Tunay na pambayan, walang personalan. Okay, eto, aalamin na po natin. namin doon sa mismong mga nagsagawa ng konstitusyon. saligang batas, kaugnay ng impeachment process. Narito sa ating linya, retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, Igan at Connie, magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Opo, with all due respect sa Supreme Court, kanina kausap namin si Congresswoman Luistro. Parang ang nakita po namin sa desisyon with finality sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, nawala na po yung second mode, yung express lane, yung one-third vote ng Kamara para dire-diretso na sa Senado for trial. Kayo po, ano pong obserbasyon nyo po dito, Justice Ascuna? Hindi naman po nawala. Ang obserbasyon ko dyan, pwede pa rin gawin yung second mode. Apo. Kung saan yung one-third ng lower house members will sign under oath the articles itself.
pwede pa rin yun. Okay. Ang sabi ng Korte Suprema, kailangan lang na magkaroon ng due process. Dati-dati, doon sa desisyon, sinabi kailangan mayroong pruweba na nabasa nila, naintindihan nila, both the complaint and the evidence. Hindi na yun, tinanggal na yun. Okay, okay. Ang kailangan lamang dito sa second mode is to make sure that each and every member ng lower house has a copy of the complaint and of the evidence. Yun lang. Bigyan lang sila ng kopya. Hindi na kailangan na sabihin pa na talaga naintindihan nila. So, it's easy now to do the second mode. Ngayon, yung require na hearing by the plenary in the second mode, optional na. It's up to the Congress Okay. to refer it to committee for hearing or directly transmit it to the Senate. Mhm. So, parang madali na rin yung second mode. Oho. Pero bakit kaya nasabi ho ni Senate President Soto na parang merong Supreme Court overreach po daw itong naging desisyon? Siguro hindi niya masyadong na basa yung bagong resolusyon kung saan binago yung mga requirements under the second mode. Hindi na po kailangan na magkaroon ng hearing Opo. ang lower house doon sa second mode. Optional na lang po. Okay. So, kung ayaw nila mag-hearing, di wala. Diretso na sa Senado. Pwede ho. So ang tingin nyo mas pinadali pa yung proseso ng impeachment sa mga government official? Hindi naman. Parang binago lang konti Okay. yung proseso doon sa second mode. Ngayon, doon sa first mode, halos okay pa rin yung dating procedure na Opo. pagtanggap, ilagay sa kalendaryo, tapos i-refer sa committee. That's the Francisco ruling. Okay pa yun. At yun ang ginawa doon sa complaints against the president, yung dalawa na pinahal ngayon, ilagay sa committee. That is the first mode of initiating a complaint. Okay. First type. Oho. Nagdagdag lang ng Supreme Court ng two other types kung hindi rin-refer sa committee at lumampas na yung period, ay yun initiating na rin. That's the second type. At kung hindi linagay sa committee, tapos hindi pa lumampas yung period, pero nagkaroon ng adjournment, Opo. sinidi, yun, initiating na rin. So Initiating those are two types inagdag ng Supreme Court of what it means to initiate a complaint and trigger the 1-year period. So unconstitutional ho ba? Hindi naman. The Supreme Court can interpret the Constitution also in such a way as to make the rules of the House consistent with the rest of the Constitution. Parang mas inayos lang yung proseso. Yes, so inayos lang. Oo. Okay. So wala naman talagang dapat palang ikatakot dito yung mga Palagay nasasabi. ko, wala naman. Doable pa rin yung impeachment. Doable pa. Doable pa rin. Kasi yun nga, lagi namin sinasabi dito, baka naman hindi absuelto. Yung proseso lang ang na-question dito, di ba? Hindi na masyadong pinaghigpit Opo. yung second mode. Aha. Dati ang higpit Aha. binago yun. Binago. So, Pero kailangan Basahin initiated. mo mabuti yung resolusyon ng Supreme Supreme Court Court. dated January 29, 2026. Okay. Opo. Sir, bali may mga paglilinaw kasi sinasabi ng iba na because of this, parang pinahirapan palalo na ma-impeach daw yung mga impeachable officials natin. Ano po ang inyong take on this? Hindi Mas parang pinahirapan pa na ma-impeach yung mga Pinahirapan. Opo. Ano ho ba ang totoo sa nakikita ninyo? Hindi naman sa tagayan ko masyadong mahirap ngayon na iniksian lang yung panahon for referring to the committee dahil dati 10 session days to calendar 10 session days to refer to the committee. Ngayon 10 calendar days during which Congress is in session. So medyo shorter dahil yung session days can involve several calendar days
Sinabi ng Supreme Court, hindi dapat ganon na matagal masyado bago i-refer dahil importante din yung other duties of the official na Opo. hindi si masyadong to be taken away from his primary duties. So, iniksian yung time frame to refer to the committee by making it calendar days. Yung Nabanggit nyo yung terminong initiated. Kasi sa kaso po ni BP Sara, 4 yata yung kanyang impeachment complaint. So ang Yung pang-apat ang tinanggap. sinabing initiated, yung pang-4, yung 3 parang nabaliwala. Yun yata sinasabi ng Supreme Court, ano? Oo, ang sinasabi ng Supreme Court, ang ginawa ng Kamara, hindi inaktuhan yung 3. tatlo na Oo. nauna in archive. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. Kailangan pag balido naman, under oath, etc., kailangan refer sa committee. Kung hindi nila rin refer at lumampas yung panahon to refer, initiated na rin yon. Yun ang bagong ruling. Yun. Dati-dati wala yun eh. Okay. Dati-dati, the only way to initiate is to refer to the committee. Ngayon, kung talagang sinadya na hindi rin-refer sa committee, sabi ng Supreme Court, para rin-refer na rin. Para initiate na rin. So, yun ang bago. So, hindi pala pwedeng gawin Hindi yun. naman Hindi pala pala dapat refer sa committee pangambahan. talaga. hindi pala dapat magsaya yung mga impeachable official, no? Oo. Oo. So yung sinasabi po ni SP, Hindi dapat yung hindi dapat ipitin yung complaint at lumampas yung panahon to refer to the committee. Kasi Hindi pwede yun. nabanggit ko kanina, numbers game din kasi yan. Dun sa second mode, kung ayaw mo sa Pangulo, di may bilang. At kung kaalyado ka, hindi ma-initiate, di ba? Hindi ma-refer. Ang sabi ng Supreme Court, pwede rin yung second Pwede mode rin, kahit na mayroong nakapending na first mode as long as hindi pa expire yung panahon at hindi renefer. Okay. Kung renefer within the period at pending doon sa committee, Opo. pwede rin mag-adapt ng second mode, sabi Yes. ng Supreme Court. I see. The first mode, referral to the committee, does not stop the Opo. Congress from starting the second mode. Okay. Kaya lang, pwede ho bang pa-explain sa amin, ano ba yung, sa inyo po yung original na binalangkas nyo noong 1987 about the one-year bar rule? Kasi po, ang takot ng ilan ngayon, hindi ba, dahil nga dyan sa one-year bar rule, parang pag may lumaro, halimbawa na mag-file ng impeachment po, mababaliwala na yung mga tunay na pwedeng kaso no, for impeachment, yung mga detalye. Ano po ang tingin nyo doon? Hindi po. Yung dating paraan to initiate, that is by referring to the committee, is still valid. Valid pa rin. It's still a good way of initiating. Dinagdagan lang. So there are 3 ways now in which a complaint for impeachment may be initiated. First is a duly filed complaint is calendared and referred to a committee. That's the Francisco ruling, Gutierrez ruling. That's still valid, okay? Okay. Now, second method is you do not refer it, you do not calendar it, you do not do anything to it. And the period to do so expires. Yun, initiated na rin yun. Automatic. Tama. Ano po yung pangatlo? The IPIT method. The IPIT method IPIT results method. in initiation, okay? Okay. The other one is the lapsing of the period, lapsing of the Congress. When Congress adjourns sinide at hindi pa na-refer sa committee and hindi pa rin nag-lapse yung time to refer to Pwede the pa, committee. Pero wala na rin magawa dahil nag-adjourn na. Nag-adjourn na. Yun, initiation pa rin yun. So Kunyari, mas eto. pinasok pa pala. Kunyari, na-dismiss yung impeachment complaint. Hindi na pwede mag-file So, uli. in other words, the Supreme Court decision covered the loopholes in the case of the idea of initiating a complaint. The moment a complaint is filed, it should be referred to the committee. If you do not refer it, and then the time lapses, initiated na rin yun. If you do not refer it, and then Congress adjourns, initiated na rin yun. Opo. Okay. Yun nga, kung So na-dismiss yung unang complaint, 1-year bar rule na po yun.
Hindi na pwede. Yes, kasi okay. hindi Tama. nila rin-refer yung Hindi unang na-refer, December 2, Hindi, 2024 na file. More than 15 days, more than 13 days elapsed already Opo. before they adopted the second mode, the fourth complaint. Hindi. Hindi, Sabi, barred na. Dahil yung hindi nila inaktuhan yung unang complaint filed December 2, 2024 within the time period, Opo. naging initiated na yon. Pero ang tanong ko po, Justice, kunyari nasa committee na-refer na po. Pero ang decision ng committee, dismiss. Kunyari, kulang siya sa substance. Yung ah, form. So, 1 year barred counted na po doon. Hindi mo na pwedeng mag-file that year. Yes, Okay. kasi initiated na yun. Initiated Kahit na. dinismiss. Ah. Dahil refer na sa initiated na. committee. Halimbawa, And it is sufficient in form. Sabi lang ng committee, not sufficient in substance to dismiss. Initiated na rin yun. You have to wait 1 year. ganun. So, ang mangyayari nito, kasi may mga question ho diba, na yung unang inihain po na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, parang umpisa pa lang, alam na ho ng mga mambabatas na hindi yan maaprubahan o madidismiss yan. So, ganun po ba yun? O pero kung nagsabay, papaano ho yun? Pareho pong, pwede ba ipag-combine? Pwedeng sabay, basta they were referred together. Referred together. Okay. Pareho Yung silang 1 year against the barred. same official, Opo. pwedeng multiple, provided it's referred on the same day. I see. Okay. Diba? Ang pinakamaganda sa nag-iusapan natin yung butas ng impeachment process kasi bago lang din to. Natakpan na. Nasolusyonan. Inayos ng Supreme Court sa kanilang desisyon na ito. Ano po? Ibig sabihin, yung mga loopholes, yung mga naunang impeachment process, Nagawa ng paraan. ngayon, ito inayos na ng Supreme Court para mas maging, ma-account talaga yung abusadong leader. Oh. Medyo inayos, medyo Inayos. ginulos. Inayos, Kailangan ginulos. basahin ng mabuti. Okay. Pero yung first method Opo. of initiating, referring to the committee, hindi ginalaw Hindi ginalaw yun. Okay Yung pa rin second yun. mode talaga Yung numbers game talaga Natalakay din po ba doon ng Supreme Court yung forthwith na salita? Oo. Na ano rin ba yun? Nasa Senado Nasa yun. Senado, di ba? Okay. Justice, salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat, Thank you po. Ingat Thank po you. kayo lagi. Retired Supreme Court Judge Adolfo Ascuna, co-framer. Bumalangkas po ng 1987 Constitution. Yung pinapaliwanag niya. Yung second mode kasi doon talaga magkakaproblema. Dahil, yun nga, kanina pa natin sinasabi, kung kaalyado mo ang Pangulo, walang mangyayari. Kasi nga, it's a political game. Numbers sabi game nga, siya. numbers game. Ito na, ang Supreme Court. Hindi, teka. Bago kayo mag 1/3, kailangan parang meron pa rin pre-trial. No? Mabigyan pa rin ng pagkakataon yung Na inaakusahan. mabasa, na makita nung inaakusahan So, kung ano sabi yung... nga ni Congresswoman Luis Tro, hindi siya express lane na. Oo. Diba dati, binasa-basa lang, sa Senado na Oo. So, ngayon, Kailangan pa inayos. rin, Oo. due 10 process. sandali. Baga alas 10 tayo. Karaoke, pagbalik natin mga kapuso sa one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Super Radio Number 1. Mga kapuso, ako po si Lala
1. Echo! Walang personalan. Karaokray, nadadagdagan yung hinahanap Ah. Si Bantag, Okay, tagal na yon. si Atong Ang, si Aldico, si Bato, bagamat walang kaso, di ba? Hinahanap pa na rin ng ICC. Si Cassandra. Ay, oo Sa nga. Pogo, hinahanap, Oo. nawala rin. Si Harry. Harry Roque. Oo. Di ba nasa Austria ba? Pero hindi pa, pinahanap pa rin siya para bumalik dito. Yun po ang Mga ating kaso karaokray siya. ngayon. Ready na tayo. Hanapin natin sila. Hinahanap sila, mga kapuso. Para po sa inyong kasiyahan. River Maya. Asan kayo? Asan? Sumbong sa akin. Galit na si John Vic. Sila'y sawa na ba sa aking mga kwentong Or dumaan. Pinoy MD. Yes, Pinoy MD po tayo bukas, mga kapuso. Sabado, alas 8. Pag-usapan natin ang ating kalusugan. At mamaya, 11 a.m., GTV Balitang Hali. Tuloy-tuloy ang balitaan. Ayan. Ano na? Si Mark tsaka Susan, susunod na. Ay, wala tayong score. Ha? Meron. Score. Meron. Nahanap-hanap Sandang pa. araw na silang nawawala. Akala ko hinahanap-hanap pa ang score. 9:58 oras sa ating mga kapuso. Lunes na po tayo. Magkakapiling muli. Happy weekend. Ingat-ingat. Maraming salamat mga kapuso. Yes, Ito ang thank you. one-on-one. Walang personalan. Labanan ng Fake news. Dapat. Totoo. Bye-bye mga darling! Alas 9:59 na.